Sa istasyon ng tren, isang grupo ng mga manlalakbay ang naghihintay na humupa ang bagyo upang tuluyan na silang makauwi. Dahil masyadong nababagot ang lahat, nagpa siya ang misteryosong lalaki na ibahagi sa kanila ang isa sa kanyang maraming kwento, na inspired sa t-shirt ng isang lalaki na may checkboard. Sa espesyal na chess exhibition, ang world champion na si Akira ay naglalaro laban sa advanced computer na kilala bilang Super Blue. 3 galaw lamang kada segundo ang kayang kalkulahin ni Akira, habang ang computer ay kayang gumawa ng mahigit 200 milyong galaw. Malinaw ang disadvantage, at dahil maraming tao ang nanonood sa kanila, napakalaki ng pressure. Pagkatapos ng mahaba at mahirap na laban, nagpa siya si Akira na aminin ang pagkatalo sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa kanyang hari. Nabigla ang mga madla habang ipinaliwanag ng host na ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na natalo ng computer ang isang tao. Habang pinalilibutan ng mga reporter si Akira para kumuha ng mga litrato, sinabi ng host na ang mukha ni Akira ay mukhang Super Blue at nagtawanan ng lahat. Dahil sa kahihiyan, hinampas ni Akira ang board gamit ang kanyang hari na naputol sa kalahati. Pagkalipas ng 3 taon, natutulog si Akira sa kalye kasama ang ibang mga palaboy matapos magpalipas ng isang gabing lasing para harapin ang kanyang depresyon. Biglang may humintong magarbong sasakyan sa harap niya at lumabas ang 2 misteryosong lalaking nakaitim. Kinuha nila si Akira at kinaladkad papasok sa sasakyan habang hindi pinapansin ang kanyang mga pagtutol. Ilang sandali pa, nakarating sila sa mansyon at naiwan si Akira sa silid na may mga nakakatakot na estatwa na nakapalibot sa mesa. Lumitaw ang matandang lalaki na may tungkod at umaasang naging maayos ang pakikitungo ng kanyang mga tauhan kay Akira. Tumanggi siyang magpakilala at ipinaliwanag na hinahanap niya ang malamat na world champion ng chess. Nagkunwari si Akira na hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Kaya, ipinaliwanag ng matandang lalaki ang lahat ng dahilan kung bakit sa tingin niya ay malamat si Akira. Naniniwala ang mga tao noon na ang isang Hapones ay hindi kailanman maaaring maging kampyon at pinatunayan ni Akira na mali sila. Marami siyang sunod-sunod na tagumpay, kaya siya ang pinangalan ng pinakamalakas na kampyon sa kasaysayan. Dinungisan niya ang laro sa pamamagitan ng pagkatalo sa computer, at ang isang pagkatalo lamang ay sapat na para itaboy siya palayo sa laro hanggang sa punto na naging misteryo ang kanyang kinaroroonan. Sinabi ng matandang lalaki na gusto lang niyang makipaglaro kay Akira habang inaalis ang tela mula sa mesa para ipakita ang isang set ng chess. Sapat na ang nakita para sumama ang pakiramdam ni Akira, ngunit isinisi niya ito sa hangover. Patuloy lang sa pagsasalita ang matanda at ipinakita ang isang binder na naglalaman ng lahat ng mga artikulong nakalap niya tungkol kay Akira. May mga paglalarawan kung paano siya nahulog sa matinding depresyon at naging palaboy. Malinaw na may mga larawan din siya. Kaya, alam ng matanda na tamang tao ang nakuha niya. Pagkatapos, ipinaliwanag ng matanda na maraming tao ang nawalan ng pera, kasama na siya dahil tumaya sila kay Akira na natalo ng computer. Kaya, gusto niya ng kabayaran. Dahil walang perang pambayad si Akira, gusto ng matanda na makipaglaro siya ng chess sa kanya. Sinabi ni Akira na hindi siya laruan ng milyonaryo, ngunit alam ng matanda na takot siya sa board, kaya hinawakan niya ang puting hari at inanunsyo na natalo na si Akira. Dahil sa mga flashback ng kanyang huling laban, sa wakas ay nagalit si Akira at pinabalik sa matanda ang pwesto ng hari habang binabanggit kung ano ang tamang pambungad na galaw. Labis na natuwa ang matanda at iginalaw ang kanyang pyesa. Matapos ilipat ang kay Akira, sinabihan niya itong umupo kasama niya, ngunit patuloy na naglalakad si Akira sa silid dahil sa palagay niya ay hindi niya kailangang umupo para talunin ng isang baguhan. Binabanggit lang niya ang kanyang mga galaw at ginagalaw naman ng matanda ang mga pyesa para sa kanya. Habang naglalaro sila, nakikinig ang matanda sa earpiece bago gumawa ng anumang galaw. Binanggit din niya na ang chess ay batay sa totoong labanan, kaya ang mga pyesa ay kumakatawan sa mga sundalong nasusugatan o namamatay. Iniisip ng matanda na ang chess ay isa ring paghahalintulad para sa buhay dahil ang mga tao ay gumagawa ng sarili nilang anyo ng chess na may gawaing pang-ekonomiya at pagmamahal. Habang nakatingin sa bintana, naiirita si Akira sa lahat ng pananalita at sinigawan ng matanda para patahimikin siya. Ngunit sa halip, nagsimulang magtanong ang lalaki kung ano ang pakiramdam ng matalo. Sa palagay niya ay nananabik pa rin ang puso ni Akira sa chess kahit gaano pa niya piliting layuan ito. Ang kanyang mga salita ay naging manipulative, pinaglalaroan ng isip ni Akira hanggang sa maisip niya na ang mga tao sa kalye ay nakasuot lamang ng itim at puting suit at nakatayo sila sa isang higanteng chessboard. Inihambing niya ang kanilang mga posisyon sa mga nasa mesa at napagtanto na magkatugma sila. Nang gumawa ng sumunod na hakbang ang matanda, kinuha niya ang pawn ni Akira. Kasabay nito, kumilos ang isang itim na suit para saksakin ang puting pawn. Lumingon si Akira at nakita ang dugo sa puting pawn habang sinasabi ng matanda na ang mga pawn ay mga sundalong walang pangalan na naglilingkod sa hari, kaya hindi sila mahalaga. Natataranta pa rin si Akira, kaya sinabihan siya ng matanda na lumabas at tingnan mismo ang mga bagay-bagay. Sa kalye, nagulat si Akira nang makumpirma na totoo ang mga tao. Kinuha niya ang kutsilyo mula sa lalaking natumba, nang umiti at tinanong siya ng susunod na hakbang bago namatay. Bigla, umalis ang mga itim at puting suit, naiwan si Akira na mag-isa kasama ang bangkay.
Sumigaw ang babae nang makita siya at sumumpa si Akira na wala siyang kasalanan, binitawan ng kutsilyo at tumakbo palayo. Maya-maya, nasa mental clinic si Akira upang makipag-usap kay Dr. Tomoda na naging psychiatrist niya simula noong exhibition. Ang pagkatalo ay nagparamdam kay Akira ng bangungot kung saan dinudurog siya ng mga higanteng pyesa ng chess na nagpapairita sa kanya sa maghapon. Palagi siyang sinusuportahan ng asawang si Kumi, ngunit hindi niya ito kinaya at lumayo pa rin. Sinubukan siyang sundan ni Kumi, ngunit iginiit ni Akira na hindi kayang protektahan ng natalong hari ang isang reyna. Ikinwento ni Akira kay Tomoda ang nangyari sa human chess, ngunit iniisip ni Tomoda na guni-guni lamang niya ang lahat dahil masama ang kalagayan ng pag-iisip ni Akira at alam lamang kung paano tingnan ang buhay sa pamamagitan ng mga paghahalin tulad sa chess. Sa sandaling iyon, isang fax ang dumating na may tanong na, ano ang susunod na hakbang, na paulit-ulit sa pahina. Habang isinisigaw ni Akira ang kanyang susunod na hakbang, ipinagpalagay ni Tomoda na ang mensahe ay isang prank o maling numero. Gayunpaman, nang buksan niya ang kanyang libro, lahat ng pahina ay naging chessboard. Di nagtagal, dumating ang isa pang fax na nagpapakita na pinatay ng reyna ng matanda ang kabalyero ni Akira. Bigla, sumuko ng dugo si Tomoda bago siya namatay. Ang kanyang tasa ng kape ay nagsasabing reyna at isang larawan sa dingding ang nagpapakita sa kanya na nakasakay sa kabayo na nangangahulugang namatay siya dahil isa siyang kabalyero. Napansin ni Akira ang isang tao sa pinto at nang bumukas ito, laking gulat niya nang makita ang itim na reyna mula sa larong chess. Hiniling niya ang susunod nitong galaw, kaya tumakbo palayo ang takot na si Akira habang nagpiprint ang fax machine ng chessboard. Sa pasilyo, nakita ni Akira ang isang bata na may hawak na drawing ng galaw ng reyna. Hiniling ng bata ang susunod na galaw at sinubukan ni Akira na piliin ang kanyang hari, ngunit ipinaliwanag ng bata na ito ang magiging dahilan ng kanyang pagkatalo habang ipinapakita ang drawing ng haring namamatay. Pagkatapos, nagsimulang tumakbo palayo si Akira habang ang kanyang isipan ay napupuno ng nakakagambalang mga imahe sa isipan ng pagkamatay ng pawn, ang manipulasyon ng matanda, at ang dumudugong mga pyesa ng chess. Sa parking lot, sumakay si Akira sa isang kotse at hindi napansin na ang keychain ay isang pyesa ng chess. Nang paandarin niya ang sasakyan, gumalaw lamang ito ng palihis na nagpapaisip sa kanya na ito ang bishop. Agad na lumabas ng kotse si Akira at natakot nang makita na ang parking lot ay naging laro rin ng chess. Tumakbo siya upang sumakay sa isa pang kotse na may dalang keychain ng rope, ngunit ayaw umandar ng sasakyan dahil hindi pa siya ang gagalaw. Sa sandaling iyon, isang itim na kotse ang gumalaw at bumangga sa kanyang puting rope. Mabuti na lang at nailigtas ng airbag si Akira mula sa pinsala. Nang tumingala siya, nakita niya ang kabilang driver na tumatakbo mula sa itim na kotse. Pagkatapos, pumunta si Akira sa kanyang lumang bahay at natuklasang ipinagbibili ito. Dahil ang rock ay kilala rin bilang kastilyo, ang pagkuha sa rock ni Akira ay nangangahulugan ng pagkuha sa kanyang bahay. Naisip niya ang laban at napagtanto na ang reyna ang susunod, ibig sabihin ay nasa panganib si Kumi. Nagmamadaling bumalik si Akira sa bahay ng matanda at inanunsyo na ititigil na niya ang laban. Gusto rin niyang malaman kung nasaan si Kumi. Sinabi ng matanda na kung gusto niyang huminto, maaari niyang alisin ang kanyang hari sa board. Ang masamang alaala ng kanyang pagkatalo ay agad na bumalot sa kanya at tumanggi si Akira na mangyari itong muli. Kaya, umupo siya upang tapusin ang laro. Gumugol ang dalawang lalaki ng ilang oras nang hindi binibigyang pansin ng anuman maliban sa chessboard sa pagitan nila, maingat na pinag-iisipan ng lahat ng kanilang mga galaw bago gawin ang mga ito. Kalaunan, inanunsyo ni Akira ang checkmate sa dalawang galaw. Kaya, pinayuhan niya ang kanyang kalaban na sumuko. Gayunpaman, napansin na ito ng matanda at napapaisip kung handa na bang magsakripisyo si Akira. Pagkatapos, kinaladkad ng mga gwardya ng matanda si Akira na nakapiring sa isang stadium na may malaking chessboard sa gitna at ang posisyon ng mga pyesa ay tumutugma sa kanilang laro. Mayroong daan-daang upuan, ngunit walang mga manunood. Gayunpaman, tinawag ito ng matanda na perpektong lugar para sa katapusan. Isinalaysay din niya ang kwento ng isang haring Arabo na naglaro ng chess gamit ang mga bilanggo upang gawin itong isang tunay na labanan. Nang tanggalin ni Akira ang blindfold, napagtanto niya na ang mga pyesa ay tao na muli. Binanggit ng matanda na ang chess ay palaging nagiging malupit dahil kahit na protektado ng iba pang mga pyesa, ang hari ay palaging kailangang mamatay sa huli. Madaling mananalo si Akira sa laro sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang kabalyero. Gayunpaman, iiwan itong nakalantad ang kanyang reyna. Tinanggal ng mga gwardya ang maskara mula sa reyna at nagimbal si Akira nang matuklasan na ito ay si Kumi. Ang itim na rock ay may kutsilyo at maaaring pumatay kay Kumi. Sinubukan ni Akira na tumakbo patungo sa kanya, ngunit isang sniper ang bumaril sa board upang pigilan siya. Ipinaliwanag ng matanda na ang parusa sa paggalaw ng mag-isa ay kamatayan. Ngayon, kailangan ni Akira na pumili, manalo sa laro at mawala ang kanyang asawa o matalo para iligtas ito. Umiling si Kumi ngunit wala siyang masabi dahil nakabusal ang kanyang bibig. Matapos itong pag-isipan ng ilang minuto, ipinaalala ni Akira sa sarili na dapat protektahan ng hari ang reyna. Pagkatapos ay nagpasya siyang ilipat ang pyesa ng hari na siya mismo.
Agad na sumugod ang kalaban na Rock at sinaksak si Akira, dahilan para matumba at matalo sa laro. Bigla, pumalakpak ang matandang lalaki at lahat ng mga pyesa. Maging si Kumi ay pumapalakpak at nakangiti. Lahat ng mga pyesa ng tao mula sa streetboard at si Dr. Tomoda ay pumasok sa stadium habang pumapalakpak din sila. Kumurap si Akira at napagtanto na hindi naman talaga siya nasaktan. Kaya, isiniwalat ng Black Rock na gumamit siya ng pekeng kutsilyo. Ipinaliwanag ni Dr. Tadoma kay Akira na nilinlang nila siya sa nakakabaliw na larong ito bilang bahagi ng kanyang paggamot. Isinama nila siya sa shock therapy para mahanap muli ang kanyang pagmamahal sa chess at makumbinsi siyang sumali muli sa mga kompetisyon. Ang matandang lalaki ay malaking tagahanga ni Akira, kaya pumayag siyang bayaran ng lahat. Inihayag niya na wala na siyang masyadong oras, kaya gusto niyang makapag-ambag sa sangkatauhan bago mamatay. Ang kanyang pera ang nag-develop sa Super Blue, ngunit ayaw niyang nakikitang natalo ng computer ang isang tao at gusto niya ng rematch. Lumalabas na sinasabi ng Super Blue sa matanda kung anong mga pyesa ang igagalaw sa pamamagitan ng earpiece. Kaya, sa umpisa pa lang ay ito ang kalaban ni Akira. Nalungkot sandali si Akira dahil ibig sabihin noon ay natalo na naman siya laban sa computer. Gayunpaman, hindi niya ito pinagsisihan dahil sa wakas ay naunawaan niya na mas mahalaga si Kumi. Kaya, humingi siya rito ng pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ay inihayag ni Tomoda at ng matanda na hindi natalo si Akira. Hindi maintindihan ng computer ang konsepto ng pagsasakripisyo sa sarili. Kaya ang pagkilos ni Akira ay nagdulot ito ng overload sa sistema ng computer. Nang lumingon si Akira, nakita niya ang usok na lumalabas mula sa Super Blue at napagtanto niyang nanalo nga siya. Napagpasyahan ng matanda na hindi kayang kalkulahin ng mga makina ang pag-ibig, kaya ginawa ni Akira ang kanyang pinakamahusay na hakbang. Binati siya ni Kumi at tinawag siyang kampyon bago sila nagkasundo sa pamamagitan ng isang yakap. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.